Isang magandang gabi po sa ating lahat. Nandito na naman tayo sa live Kwentuhan Tayo Bataenyo. Para po sa linggong ito, marami po tayong pag-uusapan at marami rin pong updates mula sa ating probinsya. Pero bago pong lahat, gusto ko kunin itong pagkakataon para muli batiin ang aking papatet, ang ating pinakamamahal na Gov Tet Kong Tet sa kanyang 83rd birthday in heaven. Alam niyo po, si Papa Tet ang nagpakita sa amin, nagpakita sa ating lahat ng kung paano po manungkulan at syempre kung paano po gawa ng paraan yung iba't iba pong mga problema, iba't iba pong mga proyekto na dapat pong maibigay para sa ating pong mga kababayan. Kaya po, kahit wala na po siya, ay talaga pong nananatili sa aming isip, sa aming puso, yung kanya pong mga iniwan, lalo na pagdating ho sa paglilingkod para sa ating lalawigan. Hindi ko ho makakalimutan yung amin pong mga kwentuhan doon po sa bahay, lalo na pagkatapos po mag-opisina. Noong panahon na yon ay ako ay naglilingkod sa lungsod ng Balanga at siya po ay naglilingkod sa ating probinsya. Doon habang kami po ay kumakain ng hapunan, marami po kaming nasi-share na mga nangyari sa amin pong araw at syempre mga pamamaraan kung paano po mabibigyan pa ng karagdagang programa o proyekto ang ating pong syudad ng Balanga at ang lalawigan ng Bataan. Kaya Papa Tet, alam ko ikaw ay nasa masayang lugar, nandyan po sa langit at sana patuloy nyo kaming pagdasal dito sa ating lalawigan, yung ating pamilya, nang sa ganon ay panay ho tayo nagagabayan ng ating Panginoon. Ikaw po ang aming inspiration, kaya po muli, happy 83rd birthday. Maraming salamat sa lahat, Papa Tet. We love you. Noong nakaraang linggo din, nakasama po natin ang One Bataan Risers sa Bataan People Center. Doon ho tayo nagkaroon ng Kwentuhan Tayo Bataenyo. Ngayon naman, kung mapapansin ninyo, wala pa rin po ang inyong lingkod sa opisina o sa bunker kung saan po yung usual na lugar kung saan po tayo nagkakaroon ng Facebook Live dahil nandito po tayo ngayon sa bayan ng Mahusay. Siguro alam naman po ng ating mga kababayan kung ano po yung aking tinutukoy kapag sinabi ko na nandito tayo sa bayan ng Mahusay. At tama po ang inyong nahulaan. Tayo po ngayon ay nandito sa bayan ng Abukay at kasama po natin ngayong gabi, makakapanayam, makakakwentuhan. Walang iba po kundi ang kanilang napakatikas na Mayor Robin Tagle. Magandang gabi, Mayor. Kaway-kaway muna. So, maya-maya, nire-reserve lang po ni Mayor yung kanyang tinig dahil meron po siyang surprise number mamaya. No, kaya po, bukod sa mga katanungan ay meron po siyang talent na ipapakita po sa ating lahat. Ito po ay bahagi ng ating Bisita Bayan kada buwan. Nandito na po kami sa bayan ng Abukay kung saan buong linggo, pati sa mga darating pong linggo hanggang matapos ang buwan ng Setyembre, ay magbababa ng iba't ibang mga serbisyo ang ating lalawigan para makatulong sa mga taga-Abukay. Maya-maya rin po ay papamahagi natin yung 2 pang tablet para po sa lucky winner sa ating One Bataan Balik Eskwela giveaway. At para ho sa good news sa lahat ng ating mga viewers, magbibigay rin po tayo ng tig-5 1,000 worth of grocery packs, Galing Bataan products at gift certificate mula sa ating mga partner local establishment dito sa Abukay. Bahagi po ng layunin ng ating kwentuhan ay ma-promote yung ating mga small businesses, yung ating mga kainan, yung ating mga establishment. Kaya po panay-panay tuwing meron po tayong kwentuhan ay nabibigyan po tayo ng mga gift certificate ng ating pong mga local establishment. Pero bago po ang lahat na yan, bigyan niyo po muli ako ng pagkakataon para magbalita sa inyo mga nangyari nitong nakaraang linggo. Paalala sa mga umiiral na ordinansa sa daan, 3 ordinansa po ang ipatutupad sa mga daan sa ating lalawigan na naglalayong tiyakin ang kaligtasan ng bawat motorista at pasahero. Isa na po dito ang Provincial Ordinance Number 9, Series of 2023, Bataan Road Warning and Safety Devices Ordinance. Ito po yung mandatory na pagkakabit ng mga road warning and safety devices sa mga construction projects na tulay o daan sa buong Bataan upang matiyak ang kaligtasan ng bawat motorista at pasahero. Ito na rin po ay galing sa mga nakuha po naming
komento, reaction sa ating mga kabayan na minsan napapansin hindi po sapat yung mga ilaw, hindi po sapat yung mga signages na nakikita po natin sa mga construction area dito po sa ating lalawigan na maaari pong makapagdulot ng aksidente sa ating mga motorista. Kaya naman, sa mga hindi po susunod dito po sa ating ordinansa, sa ating po mga contractors na maaring makaligtaan o hindi po makasunod dito, meron pong mga multa sa lalabag. First violation, 3,000 pesos. Second violation, 4,000 pesos. Third and succeeding violation, 5,000 pesos. At o pagkakulong na hindi lalagpas sa 1 taon. Yan po yung ating unang ordinansa. Pangalawa, Provincial Ordinance Number 10, Series of 2023, yung wheel clamp ordinance. Kakabitan po ng wheel clamp o tire lock ang mga sasakyang illegal na nakaparada sa Roman Superhighway. Alam po natin na napakaraming dumadaan dito po sa Roman Superhighway, lalo na yung mga lane na talagang para po madaanan ng mga sasakyan na lumalakbay. Minsan ho kasi, meron ho tayong mga sasakyan na pumaparada mismo sa mga lane ng Roman Highway dahil sila po ay pupunta sa isang establishment, dahil sila po ay titigil para po may gawin sa mga iba't ibang lugar dito ho sa kahabaan ng Roman Highway. Kaya bawal po ito kasi maaari pong maka-aksidente sa mga motorista, pati po kayo na nakaparada ng illegal, pwede rin po kayo ma-aksidente. Kaya naman, naglabas po ang ating sangguniang panlalawigan nito pong Provincial Ordinance Number 10. Para ho sa multa sa mga lalabag, meron pong 500 pesos sa unang 3 oras, so 3 hours. Karagdagang 200 pesos kada oras kung lalagpas ng 3 oras. Ngunit ang kabuang multa ay hindi po maaring lumagpas ng 5,000 piso. Kaya paalala sa lahat po ng ating mga motorista, yung mga lanes ng Roman Highway para po sa maayos na daloy ng trapiko. Kung tayo po ay kakain, tayo po ay may pupuntahan dyan po sa kahabaan ng Roman, kinakailangan nandun po tayo sa tamang paradahan. Huwag po sa mga lane natin ng Roman Highway. Ang illegal na pagtanggal sa wheel clamp o tire lock ay may multa rin pong 2,000 at o parusa na pagkakulong ng 1 buwan. Hihilahin po ng tow truck ang mga unattended vehicles. At panghuli, pangatlo, yung Provincial Ordinance Number 11, Series of 2023. Ito po yung Jose Abad Santos Avenue Keep Right Except to Overtake Ordinance. Lahat ng mga motorista sa Jose Abad Santos Avenue na mabagal ang takbo ng sasakyan ay mananatili dapat sa right-hand lane maliban lamang kung mag-overtake. Kakaliwa sa isang intersection o kapag iiwasan ng isang road obstruction. Meron din po, ito po yung mga kaukulang multa sa mga lalabag. First violation, 500 pesos. Second violation, 1,000 pesos. Third and succeeding violations, 2,500 pesos. So ito po ay ginagawa natin muli, hindi para makakolekta ng multa. Ayaw po sana namin kumolekta ng multa, pero ito po yung paraan para mas mapasunod, mas magkaroon po ng ngipin ang ating pong mga ordinansa na ang layunin ay maging ligtas ang mga daan po natin dito sa lalawigan ng Bataan. Kaya kinakailangan po ang kooperasyon ng bawat isa pong Bataenyo. Pangalawa, nagkaroon po ng meeting ang LNP Bataan Chapter, League of Municipalities of the Philippines Bataan Chapter meeting na ginawa po noong September 7 sa Morong. Monthly, nagkakaroon po ng meeting, kaya po sa buwang ito, ang pulong po ay ginawa po sa Morong. Isa sa mga tinalakay natin ay ang usaping pangkapayapaan at kaayusan ng ating lalawigan. Kaya naman po nag-ulat o nag-report si Bataan PNP Provincial Director Colonel Palmer Tria. Kaugnay rin dito, atin pong inilahad ang pagtatatag ng One Bataan Public Safety Council na magpapaigting ng serbisyong pangkapayapaan at kaayusan sa bawat munisipalidad at lungsod ng ating lalawigan. Napag-usapan ho namin sa provincial government na wala po kaming public safety office. Pero ang marami sa ating pong mga LGU, ang mga bayan at ang City of Balanga, meron na po silang public safety office. Kaya naisipan po natin na buuin bilang isang council ang lahat po ng ating mga public safety officers
para sila po ay nakakatulong sa pagmomonitor, nakakatulong po sa daloy ng trapiko, at syempre po pagdating ho sa mga operation ng Philippine National Police, ang ating mga law enforcement agencies, makatulong po sila sa pagpapatupad ng iba't iba po nating mga batas, ng mga ordinansa. At gusto ko rin po ibalita na masisimula na muli ng PNP yung ating pong iPatroller program na sinimulan po natin noong pang 2016. Kada bayan, meron po tayong mga assigned PNP personnel na umiikot sa iba't iba pong mga lugar sa ating pong mga barangay upang magmasid, upang tignan yung kaayusan, kapayapaan. At kapag meron po sila nakikita ng mga violation, pagdating po sa basura, stray dogs, hindi po sumusunod sa curfew, at iba pa ho nating mga ordinansa, ito po ay syempre huhulihin nila or pipicturan po nila gamit ang kanilang mga cellphone. Ito po ay ipopost sa ating iPatroller group chat kung saan kasama po natin ang mga law enforcement offices, kasama po ang mga mayors, ang ating pong mga LGUs, at ang ating pong mga barangay. Kaya sa pamagitan po ng pagpo-post gamit po ang iPatroller, magiging mas mabilis, hopefully, ang responde ng ating pong mga naglilingkod sa ating pamalaan upang hindi na ho tumagal yung mga nakikita po nating problema sa iba't iba po nating mga lugar dito po sa lalawigan ng Bataan. Pero siyempre, kinakailangan pa rin po ang suporta ng lahat ng ating mga kababayan para maging matagumpay ito pong mabilis na aksyon sa iba't iba pong mga insidente o mga problema na nararanasan po natin dito po sa ating lalawigan pagdating po sa kaayusan at kapayapaan. Doon po sa pulong na aking nabanggit, ito pong LNP Bataan Chapter, nakasama din po natin sina Pusong Pinoy Party List Representative Journey Jet Nisay, si Kong Jet, ang DOH Special Advisor Dr. Tony Liachon, DepEd SDO Bataan SDS Carolina Violeta, DepEd SDO Balanga City SDS Roland Fronda, ang ating pong Consultant on Health Dr. Godofredo Galicia, at ang mga kinatawan ng Health Promotion Board upang lumagda sa isang Memorandum of Agreement na nagpapalawig ng ating Bataan Healthy School Settings o Healthy Paaralan Program. Napaloob sa kasunduan ang pagkakaroon ng isang pilot school sa bawat munisipalidad at lungsod para sa mas malawak na implementasyon ng nasabing programa. Ito po yung nabanggit ko na rin po mga nakaraan nating kwentuhan na gagawin po natin lahat para maging healthy settings ang bawat paaralan dito sa ating lalawigan. Magkakaroon po tayo ng school lunch program, papakainin po natin ng tanghalian, masustansyang tanghalian ang ating mga anak. Magkakaroon po ng regular exercise para po naaabot po nila yung 150 minutes na required kada linggo ng pagpapapawis o pag-exercise. At syempre, yung mga hakbang natin para makaiwas sa masasamang bisyo tulad ng paninigarilyo, sobrang pag-inom, pag-vape, at syempre yung illegal po na droga. So ito po ay nasimulan natin nung nakaraang taon sa 4 na paaralan. Yun po yung unang pilot. Ngayon naman, sisimulan po natin o ipapilot natin muli sa hindi lang 4 kundi po 12 na paaralan. Bali, isang paaralan bawat bayan. Okay? Kaya po pati dito sa Abukay, meron po tayo. Sa katunayan, kasama po dun sa unang 4 ang bayan ng Abukay sa Mabatang Elementary School. No, kaya alam ko marami na pong nakinabang sa programang ito yung mga estudyante natin dyan po sa Mabatang. So, susubukan po natin na pagkatapos nito pong pilot, paunti-unti na po natin i-roll out sa iba't iba pong mga paaralan sa buong probinsya ng Bataan. Nagpahayag naman po ng suporta at mungkahi ang mga alkaldeng dumalo. At sa ating isinusulong na karagdagang pong DHW, ito po yung ating mga barangay health worker para sa pagpaparehistro sa ating pong mga kababayan sa primary care package ng PhilHealth. Ito po yung panay ko na rin nababanggit sa inyo, itong PhilHealth Consulta Package. Nakita po natin na dahil ang ratio ng mga DHW sa bilang ng pamilya dito sa ating lalawigan ay nasa 1 BHW equals 200 families. Ang recommended ng DOH ay 1 BHW for every 20 families. No, maari pong medyo mabigat ito pong ratio na ito.
Kaya susubukan po natin muna makamit o maabot yung 1 BHW for every 50 families para mas nakatutok po ang ating mga BHW sa mga pamilya, 50 pamilya na ma-assign po sa kanila na sigurado pong makakatulong para po sa pagsulong natin. Ito pong Primary Care Provider Network na kasama po ngayon ang probinsya ng Bataan dito nga po sa sandbox or pilot ng PhilHealth. Pinala din po tayo na makasama sa nasabing pulong ang ating kababayan na si Binibining Pilipinas Globe 2023, Ana Valencia Lacrini, kung saan ay naibahagi niya ang kanyang nalalapit na laban para sa titulong Miss Globe 2023 na gaganapin sa ika-19 ng Nobyembre sa bansang Albania. Kaya nag-commit ang lahat po ng ating mga mayors, ang inyong lingkod, para suportahan si Miss Ana. Sana po sa tulong po ng inyong pagdadasal, sa lahat po ng ating suporta, ay manalo si Miss Ana ng Miss Globe 2023. So pagdasal po natin lahat to dahil hindi lang po natin siya kababayan, siya po ngayon ang nagre-represent ng ating bansa dito po sa nasabing pageant o kompetisyon. Noong September 11, ito lang pong Lunes, ay sinimulan na nga po natin itong Bisita Bayan kada buwan dito po sa Abukay sa pamagitan ng pakikiisa sa kanila pong flag ceremony. Lubos po ang ating pasasalamat sa LGU Abukay sa pangunguna nga ni Mayor Robin Tagle sa kanila pong mainit na pagtanggap. No? Literal pong mainit dahil kami pong lahat ay nakabilad nung araw na yun, nung flag ceremony. No? Masaya no? Kasi maganda po yung panahon at nandyan po kami sa harap ng munisipyo. Kasama po ang ating mga department heads ng province, si Vice Gov Chris, ang ating mga bukal. Kaya po inanyayahan ko ang lahat ng mga Abukenyo na sulitin po natin ang mga serbisyo ng pamahalang panlalawigan na aming ibababa dito po sa inyong bayan sa buong buwan ng Setyembre. Para naman po sa ating mga fur parents na nagbabalik po ang Hataw Takbo Possum Edition na gaganapin ngayong ika-29 ng Setyembre alas 6 ng umaga. Ito po yung ating dog marathon. So kasama syempre ang mga amo o ang mga ating pet lovers, kasama po ang kanilang mga pet dogs. Makikita po sa inyong screen ang mechanics na mga maaring mapanalunan dito. Magtungo lamang po sa ating Facebook account, sa ating Facebook page upang makuha ang mga detalye nito pong ating Hataw Takbo Possum Edition. Bahagi pa rin po ng programa ito sa buwan ng Hataw Takbo Bataan na gaganapin naman sa ika-30 ng Setyembre. So September 30, yung inaabangan po ng lahat na ating patuloy na pagkakaroon ng fun run kada buwan dito naman po sa bayan ng Abukay. Paglilinaw lamang po dahil nakapost na yung ating registration site o yung link, bagamat na nakapag-register pa rin ang ating mga Hataw Takbo Bataan registration link, tanging ang unang 2,000 lamang na nakapag-register ang merong race bib and race kits. Pero napag-usapan po namin para mas marami pa rin pong makasali na gusto pong tumakbo sa ating fun run at mas marami rin po ang makasama sa ating mga raffle prizes na pamimigay sa araw po ng ating fun run. Nagkasundo po na ipagpatuloy pa rin yung ating registration. Kahit po wala ng t-shirt, magsuot na lamang po kayo ng any white shirt sa pagtakbo at ipakita ang QR code na ma-generate gamit ang inyong mga cellphone. So tuloy-tuloy lang po yung pagpaparegister natin. Maaring lagpas na tayo no, sa 2,000. So wala na po yung free shirt tsaka race bib. Pero magagamit nyo po yung QR code para official pa rin kayong kasama dito po sa ating fun run. At syempre marirecord pa rin po yung inyong time kung kayo man ay isasales sa 3 kilometers, 5 kilometers, or 10 kilometers. Kaya sa lahat ng mga taga-Abukay, lalo na bukod sa mga taga-Abukay, lahat ng ating mga kababayan dito po sa lalawigan, aabangan po namin kayo sa Hataw Takbo Bataan Abukay Leg. Noong September 11 din, dito rin ho sa ating bayan ng Mahusay, tuloy-tuloy na ho pagkatapos ng flag ceremony, tayo po ay nakipagpulong sa ating mga civil society organizations, sa ating Sangguniang Bayan members, at yung ating pong mga barangay council
upang ilahad ang iba't ibang programa ng ating pong lalawigan. Tulad nga po nung nabanggit ko kanina, yung ating PhilHealth Consulta Package na gusto po natin 100% ng mga Bataenyo ay registered dito. Dahil po sa maraming benepisyo maibibigay nito pagdating po sa konsultasyon sa doktor, libreng laboratorio, at libreng mga gamot, maintenance medicine. Binalita rin po natin at pinaalam kung gaano po kahalaga yung tulong na makukuha po natin sa iba't iba pong mga sektor pagdating naman po sa community-based monitoring system. Ito po kasi ngayon yung pinakadatos, pundasyon ng mga iba't ibang programa na ibibigay po natin tungo sa matatag na pamilyang Bataenyo. Kaya maraming salamat po sa inyong pakikiisa dito po sa bayan ng Abukay, sa amin pong ginagawang pagbisita sa mga bayan kada buwan. Katuwang po namin kayo para po sa mas mahusay, dekalidad na pagbibigay ng serbisyo publiko. At panghuli na lamang po, kasabay pala ang birthday ni Papa Tet sa birthday ng ating pong pinakamamahal na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. So ngayon din po, September 13, ang kaarawan ng ating Pangulo. Kaya sa ngalan po ng lahat ng mga Bataenyo, binabati po namin kayo, Ginoong Pangulong Bongbong Marcos, na isang maligayang kaarawan, kalakip ng aming taus-pusong pasasalamat sa mga ibinababa ninyong programa, proyekto at serbisyo sa aming lalawigan mula po sa pamahalaang nasyonal upang mas mapatatag ang pamumuhay ng bawat isa pong pamilya dito sa Bataan. Kabilang na dito ang aming natanggap na mga gamot at bitamina na may kabuang halagang 250,000 sa pamagitan ng Philippine Charity Sweepstakes Office or PCSO sa ilalim ng inyong proyektong Love for All, Lingap at Alagang Bayanihan. Makakaasa po kayo na buo ang suporta naming mga Bataenyo sa inyong mga inisyatibo para sa ikaunlad ng ating minamahal na bansa. Mabuhay po kayo, Pangulong BBM. Okay, so ngayon po, yung pinaka-inaabangan ng ating mga viewers, ito na po ang pagkakataon para makapanayam natin at ma-interview ang ating pong napakahusay, napakabait, madaling lapitan na Mayor Robin Tagle. Mayor, magandang gabi po. Magandang gabi po, Gob. Maraming salamat po sa inyong pagbisita at pagdalaw dito sa aming bayan. At kami po ay mapalad dahil natuturuan niyo po kami ng modernong paglilingkod, pagsiservisyo, kung ano ang dapat po nating paunlarin pa na mga sekta, kung ano po ang kailangan nating i-develop, kung ano ang mga prioridad na pangangailangan po ng aming bayan. Sa lahat po ng viewers po natin ngayong gabi, maraming magandang gabi po sa inyong lahat, lalong-lalo na po sa aking mga kababayang mahuhusay. Okay, salamat Mayor. Alam ko ginugulo namin kayo ngayong buwan ng Setyembre, pero katulad nga na nabanggit mo, hopefully sa buong buwan ay malaman natin kung saan pa tayo pwedeng magtulungan, magkaroon ng collaboration, at syempre mag-share ng mga best practices, mga ginagawa nyo magaganda dito sa bayan ng Abukay, mga nagagawa rin po ng probinsya, para nang sa ganon maging mas maganda rin yung maibababa nating mga programa para sa ating mga kababayan. Mayor, una ng katanungan, tuloy-tuloy na tayo. Para sa kaalaman ng ating mga kapwa Bataenyo, gaano po ba karami ang mga mamayan ninyo dito sa Abukay? At ano-ano ang mga pangunahing pinagkukunan ninyo ng kabuhayan? Base po sa ating CBMS, Community-Based Monitoring System, nakatatapos lang po ngayong taon, ang bilang po ng ating total population po ay 36,272. At ang pangunahing pong kabuhayan dito sa sa aming bayan ay ang pagsasaka, pangingisda, gayon din po ang mga namamasukan sa iba't ibang mga hanap buhay at malaki din po ang porsyento yung mga self-employed nating mga kababayan na naghahanap buhay, nagninegosyo sa mga karating bayan po natin. So marami na rin pong mga bukod sa mga pinapasukan, mga magsasaka natin, mangingisda, marami rin mga may sariling negosyo. Opo,
dahil po karaniwan po ang halos nasa 37.6 po ng mga self-employed po dito ay yung iba po naghahanap buhay sa Balanga City. At yung iba ho, kukunting bilang lang po ang napapasyal dito sa area po ng Samal. Pero ang karamihan po ng mga self-employed po natin ay nasa Balanga City. Okay. At siguro, no, definitely, masasabi nyo ba, Mayor, na meron tayong parang spillover, no? Kasi ang Balanga sa ngayon, ang kaisa-isang lungsod, at syempre, nandyan po yung mga commercial center, nandyan po yung ating BPSU, iba't ibang mga paaralan. Pero dahil ang Balanga, ang Pilar, ang Abukay, ang kung titingnan po natin, yan yung nasa sentro ng lalawigan ng Bataan. Talagang may spillover, no? At nagkakaroon ng nagko-complement, no? Yung mga industriya, yung mga establishments natin sa Balanga, umaabot ng Abukay at umaabot din ng bayan ng Pilar. Opo, Gob, dahil po malaki po talaga yung influx ng na naitutulong ng Balanga City. At ang karamihan ho ngayon na mga national agencies ay lumilipat na po dito dahil medyo kailangan na nila ng malaking espasyo at maginhawang pagsiservisyo. Nandito na po yung DOH, nandito na rin po ang COA, nandiyan na rin po yung PICE na grupo po ng civil engineers. At by next year po, nakaplano na rin po ang BIR na lumipat po dito sa aming lugar. At meron pa pong mga ibang mga ahensya ng gobyerno na ililigay po namin dito sa Old Municipal Building, katulad ng NBI, PCG, Philippine Coast Guard, Maritime, na dati po ay nagsisecure pa ng mga permit at licenses sa ibang bayan, kaya mas minabuti po nilang sumetro na ho dito para mas madali pong ma-access ng mga kababayan natin sa lalawigan ng Bataan. Ito pong nabanggit nyo kanina yung mga national government agencies na nandito na nga, no, sa Abukay, dito sa may highway ninyo. Ano tawag natin dito sa malaking highway ninyo? Yan po ay kilala po sa Katmon Road, pero nakapangalan po yan kay Judge Ganson. Judge Ganson. Pero Katmon Road ang karaniwang tawag dyan sa daan na yan. So, paunti-unti, no, tumatayo na yung mga gusali ng iba't ibang national government agencies. Dahil malaki po ang unang-una po, maluwag ang ginawang daan po dyan, 4-lane, at maginhawa po ang connectivity ng Roman Highway patungo po dito sa munisipyo. Tsaka yung Old National Road natin. Ang Abukay, Mayor, ay nabibilang sa third-class municipality. Ano po bang ibig sabihin nito para ho sa bayan ng Abukay? Ang klasifikasyon po ng bawat munisipalidad ay binabasihan po yan ng ating BLGF, Bureau of Local Government and Finance, na ang binabasihan po lagi dyan ay ang local resource revenue. At kasunod po dyan yung populasyon. So ngayon po, ang estado po namin ay nasa third class. Pero bagamat po na kami ay third class, dapat po ay nasa second class o first class na po ang estado ng bayan ng Abukay. Pero hindi po namin ina-applyan para tumaas kami ng second class sapagkat wala pong iniwan yan sa isang pamilya na yung sustento ng magulang, kung standalone na ang isa, ay hindi na susustentuhan ng national government. Mabawasan. Hindi po katulad ng kung nasa third class, kainaman lang po ang local resource income, ay malaki po ang tulong suporta ng national at ng probinsya. Hindi po katulad pagka city na, halos wala na ho. Parang nagiging independent. Independent. No? Yung lalo kung highly urbanized city or component city.
So hindi ho, pagka first class kayo, lumiliit po kasi yung sustento ng national government sa ng probinsya. Kaya ayaw naman po natin na lumiit po lagi ang suporta ng national at ng probinsya dahil nai-enjoy po namin. Pagka humihingi po kami ng tulong sa inyo, sa probinsya, sa national, ay mas pinaprioridad nila yung mga third class municipality. So habang nandyan pa yung sustento at kaya pa na ma-categorize muna sa third, ay okay lang naman. Ano pa ho sa tingin nyo ang mga areas of investment o ano nung investment opportunities meron dito sa bayan ng Abukay? Sa ngayon po ay ang laking tulong po ng ginawa nyo pong batas na alam ko po, isa po kayo sa nagpasa ng batas na RA 11453 na ang sinasaad po dito yung pub expansion. So, ito po ay ang laki-laki pong parang come-on sa mga investor, mga kapitalista natin sapagkat napakadali po mag-declare ng special economic zone. Ang laking tulong po para sa kanila. Kaya ang daloy po ng mga investor dito ay halos linggo-linggo ho ay may nag-i-inquire para matulungan po natin. At mayroon na rin pong mga nakaabang na mga investor na magsisimula po siguro early next year. Saan ngayon ang expansion area ng Freeport dito sa Abukay? Sa ngayon po, ang una po naming naideklara at naaprubahan ay ang truck stop na pagmamay-ari po ng provincial government na naka-located po to sa Kalaylayan. Iyan po ay plano ng PPIC na maging isang truck stop para sa kaligtasan ng mga biyahero dito sa Bataan dahil pagka nagbukas na po ang Bataan Cavite Interlink Bridge ay masyadong marami na po ang magiging sasakyan at magbibiyahe dito sa lalawigan ng Bataan. Kaya kailangan nakahanda na po dyan yung truck stop na kung saan po ay nandoon ang lahat ng mga pagka nagka-problema ho sila sa sasakyan o sa kung ano man pong pangangailangan nila, parang one-stop shop po to ng mga truck. Doon sila pwede magpahinga, may tulugan po sila doon, may kainan, mayroong mga bilihan ng mga produkto din ho natin dito. Parang one-stop shop sa mga motorista, lalo na yung mga bumabiyahing mga truck dito sa ating lalawigan. Pangalawa po, meron po kaming inaprubahan na ito po ay ang Abukay Multipurpose Cooperative. Yung building po nila dyan na naka-ready po for BPO. So, iyan po ang pangalawa naming inaprubahan na area po ng public expansion. At siguro po by early next year, mga January po, meron na rin pong nagpapa-apply po sa amin ng, para sa public expansion sa Sitio Malaking Bato sa Babatan. Pangatlo na kung sakali. Pangatlo na. Ito naman po ay ang plano po nila dito, magkaroon sila ng fabrication, assembly, saka manufacturing plant. Na ito po yung sila po yung nagbubuo ng mga heavy equipment, saka yung mga light vehicle na ginagamit po for construction. So dito po nila yung mga parts po manggagaling ng China, dito nila bubuuin yon. At kung may pangangailangan for local use, yun naman ho ang ipinafabricate nila. Kung ano yung kailangan ng local. Pagka kailangan po ng dump truck, gagawin po nila yung dump box. Pagka kailangan po ng water truck, yung pinakatangki po nun, yun ang ipafabricate nila, yung imamanufacture nila. Pagka kailangan po ng yung pangpasahero, yung parang FB, yung pinakalikod po nun, sila din ang gagawa. Hanggang mga bulk carrier, hanggang malalaking truck. Yung lahat po ng panglikod nun, sila po ang gagawa. Okay, so maraming opportunities, no? Dahil nga sa pangatatlo na expansion area ng FAB dito po sa bayan ng Abukay.
Mayor, napakahalaga ang vision para sa isang leader, lalo na siyempre yun yung i-apply niya para sa kanyang bayan. Ano po ba ang vision ninyo para sa bayan ng Abukay? Ang vision ko po dito sa bayan ng Abukay sa loob ng 10 taon ay kailangan po maihanda namin ang aming bayan doon po sa makasabay po kami sa economic growth ng ating probinsya dahil alam naman po natin na ang ating probinsya ay first class province. At ngayon po, ito na po ang dinadagsa ng mga investor at napapanatili po ang katahimikan dito sa ating lalawigan. Isa po ang Bataan sa pinakatahimik na probinsya sa buong Pilipinas. At naipagmamalaki din po namin, Gob, na ang Abukay ay isa sa pinakatahimik na bayan na ang sa crime index po namin ay 0.27%. Mababa. Napakababa po. Kaya yun po, isa pong papanatilihin po namin na kailangan po nakahanda yung peace and order po natin sa bayan ng Abukay para sa ganon yung mga investor po, mga locators na papasok po sa atin ay maluwag na makapag-negosyo dito sa aming bayan. At ang isa pa ho dyan, kailangan po sa loob ng ilang taon, mahihanda na po natin ang ating dam sa kaitaasan upang makatulong doon sa ating mga magsasaka bilang irigasyon at gayon din maging ecotourism to. At kung maliban po doon, makakatugon din po to sa mga pagbaha dahil may sasapunahon na manggagaling ng tubig doon sa kaitaasan. So, malaking tulong po ang mga mini-impounding dam para hindi na po nangangamba ang aming mga kababayan dito sa bayan. At pinapangarap din po natin na magkaroon po tayo ng reclaim area sa barangay ng Umboy at Wawa sapagkat wala na pong kalupaan ang dalawang barangay po namin at hindi na rin po makapag-expand at hindi makakasabay sa economic growth kung sakasakali po ng Abukay at ng lalawigan ng Bataan. Kaya naghahanap po ako ng mag-i-invest para mag-reclaim po dito upang ma-dredge din po ang aming karagatan na makakabuti at makakainam doon sa mga mangingisda po natin. Isa pa ho, sa ngayon nagsisimula na ho kami for digitalization ng munisipyo para sa smart municipality. At ilang departamento na po ang natapos, hindi na po pangarap, hindi na po sinisimulan na po namin to ng ilang buwan. At hopefully, sa susunod na taon ay fully digitalized na ang bayan ng Abukay at ang kauna-unahang smart municipality sa lalawigan ng Bataan. At isa pa ho dito, yung solarization ng ating mga establishmento katulad ho ng munisipyo. Ito po ay nakaredy na po ang mga solar panels ho natin dyan sa arcade at sa palengke. Gayon din ho, pagkatapos ho nito at pagka naging epektibo at maayos at malaking kabawasan sa mga binabayaran po naming kuryente, ay isusunod po natin ang mga big schools na meron po tayo dito sa bayan ng Abukay para makatipid at eco-friendly ang labas po ng ating munisipyo. Isa pa ho dito, ang kailangan din ho na pagbubukas ng mga alternatibong daan dahil iiwasan po natin ang pagdagsa ng mga sasakyan. Pagka umunlad ang ating bayan, sigurado ho yung traffic po ang kasunod. So kailangan ho naghahanap-hanap na ho kami ng mga pwedeng gawing bypass road. Mga bagong bypass road. Para ho mabilis ho ang ikot ng mga sasakyan.
Yung access. Yung access, opo. At isa pa ho dito, siyempre ho, ang pagpapatibay ng mga kabuhayan, kalusugan, at karunungan ng bawat Abukenyo. Iyan po ang isa sa mga ninanais po natin na makamtan sa loob po sana ng 10 taon. Okay, dami no? Dami nabanggit ni Mayor ng mga developments, mga nangyayari dito po sa bayan ng Abukay. Siguro inaabangan ng ating mga kababayan yan pong digitalization. Kasi ibig sabihin yan, kung mako-computerize po ang marami sa operasyon ng ating munisipyo, magiging mas mabilis, epesyente ang pagbibigay natin ng serbisyo. Tapos, syempre, nandyan din po yung nabanggit nyo. Lalo na ngayon na marami sa ating mga kababayan nahihirapan pagdating po sa taas ng bilihin. Kasama na dyan ang binabayaran sa kuryente. So, nag-i-invest na ang munisipyo sa mga solar panels. Kaya sigurado bababa yung kuryente ninyo, yung babayaran yung kuryente dito po sa munisipyo, dyan po sa arcade, sa palengke, at nabanggit nyo nga pati ating mga schools. Opo. So malaking tulong lalo na sa kakayahang pinansyal ng ating local government unit. Katulad po ng napag-usapan po natin Gob nung isang linggo na minungkahi ko po at hiniling sa inyo na sana po mabigyan nyo kami ng isang solar-powered charging station para po sa mga EV natin dito. At napagbigyan nyo naman po kami kaagad. At dito po natin ililigay po siguro ang isa. At ito po ay libre. Libre po to kung may mga EV po kayo dyan, mga scooter, mga libre po ang pagkakarga dito sa bayan ng Abukay. At kaya kailangan po makahabol po kami sa galing at kisig ng aming gobernador dahil iba po ang vision ng aming gobernador dahil masyado pong malayo at malawak. Thank you, Mayor Robin. Pero siyempre kayo ang inaasahan ko, yung mga bayan po natin, mga mayors, para ma-implement, mapatupad ang iba't iba po nating mga programa. Yung commitment namin para malagyan po kayo ng charging station, EV, electric vehicle charging station. Siyempre, gagawin po natin yan. Lalo na, dahil nga malaki yung capacity ng inyong solar panel, yung mga magpapakarga, halos libre siguro. Libre po. Dahil magagaling sa araw yung ma-generate na kuryente para pang-charge sa kanilang mga sasakyan. At yung isang napag-usapan din po natin, Gob, yung mga bibilin po namin ngayong mga service vehicle para sa barangay. Ay EV na rin. At wala naman sigurong masama na magsubok ng modernong mga kagamitan. At isa pa nga ho, nakalimutan kong banggitin, ang isa hong pangarap natin ay ang lahat po ng kailugan dito sa bayan ng Abukay ay kailangan na pong madisil. Madredging. Masyado na pong silted ang mga kailugan po namin dito, kaya konting ulan ay may baha. Kaya isa po yan sa mga suliranin natin na bibigyan ng atensyon dito po sa bayan ng Abukay. Tamang-tama, ang huli ko sana itatanong, kamusta po ang Abukay matapos ang mga bagyong dumaan, Goring, Hana, na humatak pa ng hanging habagat, noong kamakailan lang, no? Nitong mga nakaraang linggo. So, alin ba yung mga naapektuhan dito? At nabanggit nyo nga, dahil rin siguro, kaya rin siguro naapektuhan dahil nga sa kakulangan pa natin pagdating sa mga desilting o dredging ng ating mga kailugan. Opo, dahil minsan po, hindi lang din po sa mga kailugan natin ang problema, kundi doon din sa mga drainage system. So, nung binibisita po namin, iba-iba po ang connection. Minsan putol, minsan may malaki, may maliit. Biglang lalaki na naman ho, liliit. So, hindi po pare-parehas. Kaya karamihan po ay barado pa. So, ngayon po ay may mga may mga drainage system na po tayong inaayos at sinusolusyonan po natin na yung ibang lugar po na laging binabaha ay sa ngayon ho, nasubukan ho namin na hindi na ho binabaha. Kaya medyo malaking tulong ho
yung mga pag-aaral po namin. Ngayon naman po, tungkol po doon sa mga naapektuhan po ng mga nakaraang bagyo, naipagmamalaki ko po lagi ang aming departamento ng MDRIMO sa pamumuno po ni Noel Basalo na aming officer po dyan. At ang DSWD po namin, nakatuwang niya po lagi si Rosel Cabrera, na ang lahat po ng empleyado nila ay proactive po lahat. Kaya bago pa man ho dumating ang mga sakuna, yung mga evacuees po natin ay naililikas na po. At nagiging masaya po sila doon sa pinaglikasan, sa evacuation center natin, dahil gumagawa pa ho sila doon ng mga programa. Parang wala hong bagyo. Nandyan ho yung may kantahan sila, may sayawan, at yung mga bata, tinuturuan ho nila. Sa pagkatapos ho, sila na rin ho naglilinis. At meron ho tayong mga tent para sa privacy ho ng bawat pamilya na ililikas. Pagkain, naalagaan ho sila doon. At pag-uwi ho nila ay meron pa rin ho silang mga relief na natatanggap. Kaya magagaling po ang aming mga mahusay talaga. Mahusay po. Lagi po award din yung dalawang departamento po na yan. Congratulations, Mayor. At nasaksihan ko yan kasi yung binisita ko yung inyong evacuation center. Nalaman ko nga na ilang araw na rin sila nandun. No, hindi pa dumadating yung bagyo, yung mga nasa danger zone ay nailipat na. At nakita ko rin yung inyong mga tent at na masasaya, pati yung mga bata ay masasaya. Parang sulit na sulit yung kanilang oras kahit na sila ay nasa evacuation center. Nagkakaproblema pa nga po kami, Gob, dahil yung mga bata minsan ayaw na umuwi. Ayaw na umuwi. Nasanay sa saya sa inyong evacuation center. So maraming salamat, Mayor. At again, congratulations sa napakarami niyo pong mga ginagawang proyekto, mga developments dito sa bayan ng Abukay. Sigurado buong suporta ng ating mga kababayan para yan po ay makamit ninyo at ng lahat ng inyo pong mga kasama dito po sa Abukay. Bago po tayo dumako sa ating pong mga palaro na alam ko inaabangan din ng ating mga viewers, babasahin ko lang, Mayor, yung ilan pong mga nagko-comment, nagpapa-shoutout, bumabati ng magandang gabi. At kung meron po kayong katanungan kay Mayor Robin, ay paki-post lang dito sa ating comment section para maitanong po natin sa ating butihing Mayor. Magandang gabi kay Nida Malit, Marilyn Villanueva, Maria Cristina Barrera, Ramir Tigas, Nisi Espinosila, mula kay Mark Isidro, thank you, Gov, nabigay na sa amin yung school supplies. Si Lala Saldi, Lala, gandang gabi po, Gov, at Mayor Tagle, happy birthday po sa tatay ng Bataan, Tet Garcia, God bless po. Magandang gabi kay Yolanda Roncal, Jolo Magat, Marilyn Villanueva. Nagtatanong po si Ate Marilyn, good evening po, Gov, ano pong balita, bababa na ba ang presyo ng bigas? So kanina lang po, Ate Marilyn, ay magkakasama po kami na nagpulong para po sa Local Price Coordinating Council. At napag-usapan po yan, nandun po ang Department of Agriculture, nandun po ang NFA, nandun po ang DTI. Siyempre po, ang panay ho natin dapat maintindihan dito sa presyo ng bilihin, lalo na ng bigas, ay supply and demand pa rin po yan. No? Minsan hindi ho ganun kadali na mag-set ng mga price ceiling. Kaya naman minabuti ho nating alamin yung production natin dito ho sa Bataan at kung paano po yung production natin mismo ang diretsyong maibibigay o maibibenta sa ating pong mga kababayan. Nalaman po namin na meron po isang kooperatiba dyan po sa Limay na dahil sila po parang producers cooperative at binigyan po sila ni Mayor Nelson ng pwesto sa kanilang palengke. Nabibili nila ng mura yung baboy, yung pinaka-karne, no? Para po maibenta sa kanila pong mga kababayan. Kaya naibaba po nila yung presyo dahil direct po sila sa mga producer. Baka ganun din po yung ating sisikaping gawin sa iba't iba pong mga produkto
lalo na nga pagdating sa bigas, diretso tayo sa ating mga producer at siguro magkakaroon tayo ng pwesto. Pwede magkaroon ng pwesto o pwede naman po magkaroon po tayo ng parang bagsakan kung saan diretso pong mabibili, parang kadiwa, Mayor. Diretso pong mabibili ng ating mga kababayan yung produce ng ating pong mga magsasaka, ng ating pong mangingisda. Siyempre, wala na pong trader, wala nang middleman, no? Kaya po mas mura po natin mabibili ito. Hopefully, sa mga darating pong araw, panahon, ay maiayos po natin yung sistema, katulad nga po ng ginagawa nung aking nabanggit na kooperatiba dyan po sa Limay. Magandang gabi kay Teresa Ferraro, Maylene David, Celina Olarte, si Jemin. Si Jemin, empleyado niya yata si Jemin. At marami na rin siyang tinag. Para yata to sa games natin mamaya. Helen Magpok, si Mark Isidro, yan, nagpapasalamat ulit sa school supplies. Beth Cruz, Jaster Abrenalin, Jonel Vergara, David Baino, salamat po Gob sa walang sawang suporta sa LGU ng Abukay, mabuhay po kayo. Angel Caraan, AJ Buen Suceso, Mary Mina, Jose Medina, good evening po Gov Joy at happy birthday po Gov Tet. Si Jolo, ganun din, bumabati rin kay Gov Tet. Darlene Vergara, Timbang de Jesus, marami nag-ano na yun, no? Hashtag Abukay, hashtag Mahusay. Jocelyn Ocampo, happy 83rd birthday in heaven po Kong Tet. Si Billy Rose Samson, Arian Matakot, JR Caragay Reyes, Darlene Vergara, Timbang de Jesus. Okay, marami hashtag. So kung may tanong kayo kay Mayor Robin, paki-post lang po. Mula kay Darlene, shout out po sa accounting department ng LGU Abukay. Kaya natin to hanggang closing ng 2023. Mukhang marami na yatang tinatapos na reports ba? Ang accounting ng inyong opisina, ng inyong LGU. Bederio Chris, Williamson de Jesus, good evening po Gob from Bataan Human Settlement Office, magandang gabi. Donalyn Leonam, shout out from Mariveles, Bataan. Jonel Flores, Bederio Chris, Joan Valdez, Jocelyn Sayas, sabi naman ni Darlene ulit, shoutout po kay Ate Arian, Muse ng Accounting Department. Di po ba, Jermaine? Muse ba si Arian? Natatawa tuloy si Mayor Robin. Okay, Celina Cruz Olarte, si Ate Chola Lamira. Choli Lamira, magandang gabi po Ate Choli. Panayhon nanonood si Ate Choli. Mula kay Marilyn, sana po Gov, pwede po ba makahingi ng tablet para po sa apo? Sa apo ko na nag-aaral. Sana po mapagbigyan nyo. Maraming salamat. Meron tayong balik eskwela contest, no? So sana po Ate Marilyn, sumali kayo dun sa mga mechanics ng ating contest para manalo po ang inyong apo ng tablet. Si Jimmy naman, shout out Queen ng LGU Abukay, Darlene Vergara, Timbang de Jesus. Helen Magpok, good evening po Gov at Mayor. Jocelyn Ocampo, good evening Gov, more power and God bless you always. Okay. Mukhang pinakamarami yatang post si Jolo Magat. Ang daming hashtag Abukay, hashtag Mahusay. Ayan, gumanti naman si Darlene. Municipal Accountant ng LGU Abukay, Jamin Ailna Panganiban Nuevo, bigyan mo ng award yan. Tapos may heart. Arian Matakot, Jermaine Sarmiento, say yes. Ano ba yun? Nagliligawan ba yun? Helen Magpok, sana po mapili po kami para sa dalawa kong anak na nag-aaral sa senior high at elementary. Donalyn Leonam, may mga hinashtag din, may mga mga pangalan din na tinype. Yolanda Roncal, congrats. Okay, so marami po yung mga nakaredy na yata para sa ating games. Kaya baka pwede siguro diretso na tayo sa ating games. Mayor, handa ka na ba? Handa na po. Kinakabahan ka ba?
Kanina pa po. Si Kuya Roel nandito rin at ready na alalayan ka sa iyong gagawin ngayong gabi. Ito lang, nabasa ko lang mula kay Mariel Pagulimutan. Happy birthday, Kong Tet, at sa ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos. Maureen Jimena, good evening po, Gov. And Mayor Robin, pa-shoutout po sa Bean Crib Cafe, located at Kalaylayan, Abukay. Alam ko, isa sa sponsors natin, no, ang Bean Crib Cafe. Okay, so siguro para hindi na ito pa isa. Arlene Cabanto, good evening po, Gov. Joyt and Mayor. Shoutout po sa mga office mates namin sa DPWH Bataan 2nd District. Magandang gabi sa inyo. Ayan, si Jemin, sabi niya, opo, Gov. Joyt Garcia, muse po namin si Arian Matakot. Okay, game. So, ang una po nating, maraming salamat no, sa lahat po ng mga nagko-comment, nagpo-post, nagpapabati, bumabati ng magandang gabi. Maraming salamat po sa inyo. Patuloy na pagsuporta dito sa ating Kwentuhan Tayo Bataenyo. Pero ngayon, dito na ho tayo para ho sa mananalo ng mga grocery packs. Para sa ating unang game, kakanta po si Mayor Robin at ipapakita namin ang lyrics sa inyong mga screen. Ngunit may blanco po ito. At iyon po ang pupunan ng ating mga viewers upang manalo ng grocery packs. Mayor, handa na ba? Handa na po. Yung ating mga viewers dyan, ihanda ninyo po ang inyong mga sarili dahil alam ko na alam ninyo ang mga kantang ito. Ang unang makakahula po ay ang mananalo ng ating grocery pack. Para sa song number 1, Mayor Robin, take it away. Kay bilis namang maglaho ng pag-ibig mo, sinta. Daig mo pa isang blank. Kanina'y nariyan lang o ba't bigla namang nawala? Daig mo pa ang isang blank. Okay, galing naman ni Mayor. So muli no, sa mga viewers natin, paki-type in kung ano po yung salita dun po sa blank na yan. At yung unang maglalagay, kayo ang mananalo. Mayor, panay ba kayo kumakanta? Sino nga po? Live lang po, first time lang. Ngayon ba? First time ha? Kaya Dala ng pangangailangan ha? abot po yung nervyos. Talaga. Eh, kayang-kaya naman, lalo na ang galing ni Kuya Ruel. No, so yan po yung song number 1. Tutuloy na ba tayo sa song number 2 o antayin natin muna? Meron na. Okay. Mayor Robin, tama ba yung kanyang hinulaan na word? Congratulations, Jody Benitez Cruz. Congratulations, Jody. At yung missing word ay? Kisap mata. Okay, congratulations. Song number 2, take it away. Kailangan mo'y tibay ng loob kung mayroong pagsubok man. Ang liwanag ay di magtatagal at muling mamamasdan. Ikot ng mundo ay hindi laging bigatid kasawian. Ang pangarap mo ay makakamtan basta't Yun po yung blank. Okay, so antayin po natin ang ating mga viewers na magta-type in nung blank. Mayor, personal question. Ilan bang anak nyo ni Mayoratin? 3 po. Go. 3. Okay. 2 lalaki, 1 babae. Okay. Ano na ang edad nila? 17, 15 at 9. 17, 15 at 9. Opo. Okay. So ano na rin, yung mga ano ba, babae, lalaki? Yung 17 ay? Lalaki po. Lalaki, babae. Okay, so 2 binatang lalaki at tumahabol yung bunso. Opo. Ako, edi spoiled sa'yo yung mga anak mo? O mas spoiled ba kay Mayora? Hindi naman po.
Tama lang, tama-tama. Mas spoiled po ako kay Mayora. Ah, talaga? Ikaw pala ang spoiled kay Mayora. Panganay na anak po. Panganay na anak, tama po. Ayun, meron na pong nanalo. Tama ba yung sagot? Maghintay ka lamang. At ang nanalo, mukhang taga-munisipyo yata yan ah. Congratulations, Darlene Vergara Timbang de Jesus. Missing word nga, maghintay ka lamang. Okay, congratulations. Tuloy-tuloy tayo. Song number 3. Para habang nagiinit si Mayor Robin, ay tuloy-tuloy ang kanyang pagkanta. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a world. Okay, kahit may blank, kayang-kaya. Isa ba to sa mga favorite songs niyo ba to, Mayor? Opo. Okay. So, isa rin to sa napakagandang kanta. Paborito rin yan ni Govtet. Opo. Itong kantang Wonderful. Para po kay... Nasabi ko tuloy. Oops! Di bali mo kami nanalo na naman. Okay. Tama. Wonderful. What a Wonderful World ni Louis Armstrong. Congratulations sa Angelo Diego. Congratulations. Missing word na wonderful. Okay. Kayang-kaya ng mga viewers natin hulaan na. Ibig sabihin, magaling ka kumanta, Mayor. Song number 4. Galang mga 24 lang. Siguro 24. Huwag kang mag-isip ng ano pa man. Mga paliwanag mo'y di ko kailangan. At kahit ano pa ang iyong nakaraan, mamahalin kita maging. Yun. Yun ang blank. Okay, ang galing. Si Kuya Rowel ba, saan ba tumutugtog? O talagang... Graduate po yan ng UP Conservatory of Music. Sa UP po, sa UP? Po, Wow. college, po, undergraduate po ako. College undergrad. Opo. Tapos dito po sa Las Casas. Sa Las Casas for kayo. 11 long years. I started way back 2010. Kami po yung in-house musician doon for 11 long years. Kasama ko po yung Marinig naman sa bumay. female na singer ko na si Hazel Corpus. Okay. Kami po yung tinatawag na kundi man si Lolo, si Kundi- Lola. Kami po yung nagsasarinig ng mga guests ng mga Okay. kundi man songs. And then, due to pandemic, nawalan po kami Nag-stop. ng work. Nag-stop po kami, on and off. And then until last year, early of last year, totally, nawala na rin ako sa Las Casas. Then nahirapan na rin po ako dahil nagkakasakit na rin po ako. Mm. Ito, nag-bake, nag-play, nagtuturo, konti-konti para lang mag-survive ko. Okay. Meron ho tayo, Kuya Rowel, na ano, yung Bataan High School for the Arts. Oo nga Na po, kung saan. Sa Bagak din yun. Actually, katabi lang ng Las Yung ano ko Casas. naman po, UP undergraduate naman ng guitar sa College of Music. Kaya lang, Sa UP. yung time na mag-exam na sila, hindi sila nakapag-apply ng LOA, leave of absence, kaya naging award. At Sayang. natigil na siya. Kaya gusto ko sana siya mabigyan ng break dun sa ano dahil Sa atin, dito sa atin. po dahil Sige. UP po naman siya Oo nga. at makita lang yung TOR niya. Yeah. Ano naman yan, makukonsider naman nila. Sige yun. po, ilapit po natin sa Schools Division ng Bataan kila Ma'am Carol. Oo, magpapatulog po para ako. Kasi matulungan. po, Sige. since that time, by 2017 po siya nawala, until now, job seeker po siya. What Talaga, dito, sayang. wala po talaga siyang, classical po kasi ang kanyang... Ang kanyang parang pinaka-forte. Opo. Sige. Ngayon po, Gob, talagang halos lumuhan na po kami ng dugo para lang mabigyan siya ng tulong. Dahil 28 na po siya at nagkaroon na po siya ng anak, wala Pamilya po na. po siya maibigay ng trabaho.
Tapos kami naman, ang may trabaho na sa regular, si Mrs. ko po, taga-Sangguniang Bayan for 31 long years. Dito sa po. Abukay. Okay. 31 long years na siya dito. Siya lang po Tagal na rin sa serbisyo. Nangungupahan na po kami ng bahay. Okay. Yung anak po namin talaga gusto po namin. Sige po. Pag-usapan ho natin mamaya. Maraming salamat. Sige po. Thank you. Winner number 4. Congratulations sa Jolo Magat sa Missing Word at Sino Ka Man. Okay, yung sipag ni Jolo mag-type in ng comment. Ayan, nanalo tuloy. Okay, last song. Last na ba o dadagdagan pa natin? Pwede rin po. Go. Okay, sige. Song number 5. Dagan po sa inyo na. Naku, patay. Doon kayo magkakamali. Song number 5. Pag-ibig ko sa'yo'y totoo, ni walang halong biro, kaya sana'y ang pag-ibig kong ito. Okay. Galing talaga. So, antayin lang ho natin yung unang makakahula dun ho sa missing word. At hindi ho dyan natatapos yung ating pong palaro. Meron pa tayong game 2. Ito naman po yung word search. Pero bago po yan, muli, Mayor, Kuya Rowell, congratulations. Pwede na kayo mag-perform kahit saan. Sigurado mag-e-enjoy ang mga manonood sa inyo. Naka-3-2 po siya, kaya panalo. Tama. Congratulations. Palakpakan natin si Mayor at saka si Kuya Rowell. Wala pang nanalo? Wala pa. Okay. So ito namang susunod, word search. Bali, may papakita rin tayo sa screen. At habang hinahanap ng viewers natin yung word o hinuhula ng ating mga viewers yung word, tayo naman po ay magbibigay ng clue. No, babasahin ko po yung clue para po sa word na inyo pong hinahanap o word na inyo pong binubuo. May Robin, yung ating panglimang nanalo? Congratulations sa Annabel Benitez Frondosa sa missing word na paniwalaan mo. Okay. Congratulations. Okay, tuloy-tuloy. Sa game 2, ito nga po yung word search. So, ready na ba? Ipopost natin yung word search. Ayan. Yan. Ako, ang daming letra. So, yung manggagaling po sa ibibigay kong clue, yung dapat po ninyong mabubuong word. Ang tourist attraction na ito sa Abukay ay binisita ni Mayor Robin Tagle kasama ang dating Provincial Tourism Officer na ngayon, ating pong administrator, si Ma'am Alice Pizarro. Ito ay nasa pinakapuso ng Mount Natib. Ang nais natin ay ito na ang maging susunod na tutunguhin bilang paboritong akyatin ng mga mountaineers at mahilig sa trekking at camping. So, pakitignan yung ating Full screen lang to, mga letra. At kung nalalaman ninyo, pakihanap itong tawag natin dito po sa lugar na ito. And then, paki-type in sa comment section yung pangalan nung lugar. Mayor, isang beses ka pa lang ba nakapunta dito sa lugar na to? Pangalawa na po. Pangalawa na. Nabanggit nyo, 5 oras ba? Opo. Yung trekking? So, ano mas mahirap? Paakyat, pababa? Parehas lang po. Parehas lang. Kasi ano siya, up and down. Up and down. Okay. Pero napakaganda ng lugar sa... Napakaganda po dahil mga sunspot lang ho. Naglalakad kayo doon sa ilalim ng mga malalaking puno. So, yung sikat ng araw, halos sa spot lang. Pero, saka maginhawa
Kaya lang ho, matagal kami, lamang ho kami sa pahinga kaysa sa At talaga, pahinga tapos kwentuhan. Oo. May baon ba kayo ng mga chichirya o mabigat? Mabigat po, panay tubig lang. Panay tubig lang. Mm. Madalas na rin ba kayo, dati ba nakakapag-camping na rin talaga kayo o nakaka-trekking? Opo. Kaya lang ho, dati po kasi na nagdadaan kami doon sa Orani. Okay, papunta rin dyan. Opo. Pero ngayon po sinubukan naman po namin dito magdaan sa Abukay. Okay. Ayun, meron nang nanalo. Mayor, pakibasa kung sino nanalo. Congratulations sa Matakot, Mio, sa award na pasukulan. Congratulations! So kahit ang hirap nung ating mga puzzle na mga letra, no, nahulaan pa rin. Kasi maganda yung clue. Okay, tuloy na tayo sa word search number 2. Ito ang pangalan ng daan kung saan gaganapin ang ating Hataw, Takbo, Bataan. Ito ang daan mula sa National Road patungong Roman Superhighway na katapat na kanto ng munisipyo. Ito rin po yung daan na nabanggit kanina ni Mayor Robin. Kaya dapat masasagutan nyo yan. Mayor Robin, sa Hataw, Takbo, tatakbo tayo? Yung mga Sangguniang Bayan members ba, tatakbo rin? Opo. At naghahanda na po yung ibang mga kasamahan natin doon sa Hataw Takbo Nagpa-practice na ba? Nag-walking na rin? para hindi ho mag-collapse. Oo, dapat naka-ready. Sa katunayan, bago yata yung September 30, magkakaroon tayo ng Hataw Takbo sa barangay. Parang pinakapaghahanda ng ating mga barangay officials, mga kababayan natin, mga kabarangay, para malaman, maintindihan nila kung paano o ano yung gagawin sa araw ng Hataw Takbo. So muli, no, sa lahat ng ating mga viewers, meron tayong 3 kilometers, 5 kilometers, and 10 kilometers. Kayo po pipili kung ano po yung kaya ninyo o gusto ninyong itakbo sa araw pong iyon. Meron na ring winner number 2, Mayor. Congratulations, Williamson de Jesus sa Castle Ward na Katmon. Okay, Katmon. No? Ito yan po yung daan na nasa gitna ng Roman Highway at itong ating National Road, Old National Road. Para naman sa pangatlo na kinakailangan po nating hulaang salita, ito ang tinaguriang natin bilang Home of the Best Pianono. Tama ba? Tama ba pagkakasabi ko? Best Pianono dito sa Bataan. Meron na itong iba't ibang branches sa Bataan at kabubukas lang ng branch nito sa SM. Okay, so madali lang kaya yan? Maraming makaka. Ayun, yun ba yung nasa likod? Kita na. Okay. Yung may clue. Kaya pala, kita ba? Kita ba sa screen? O yung clue, yan lang, nasa likod ni Mayor. Kaya tinatakpan ho ni Mayor yung pangalan ng inyong kinakailangan hulaan. Ayan, nakikita ko meron ng mga lumalabas. Mayor, yung kamusta ang social media naman, ang mga ginagawa nyo using social media sa bayan ng Abukay? Ito ba ay isa rin sa paraan nyo para mas makapag-reach out sa ating mga kababayan? Opo, dahil ito ang isang pinakamabisa at pinakamadaling paraan sa ngayon. Yung kumonekta ka sa social media, kung merong mga announcement, meron mga kailangang ipatawag or mga proyektong dapat na iayos. Paabot. Dito rin ho namin na nakikita yung mga komento ng mga tao, kung ano yung dapat yung po natin improve, anong dapat nating unahin. So, napupulsan na rin po natin dito yung tao ko anong mga pangangailangan. So, marami sa ating mga kababayan, alam na rin no, na dito isa to sa paraan para makakuha ng impormasyon, Opo. para makapagpaabot ng kanilang mga saloobin sa inyo. Karaniwan po dito yung personal message lang po Mga PM. na pinapaabot na kailangan po nila dito sa lugar na to yung may mga pangangailangan sila doon. Kailangan ho nila ng ilaw, kailangan nila ng Mga tubig. tubig. At
malaki po na naitutulong sa amin bilang yung pagsiservisyo po natin ay transparent. So from day to day, may nakikita silang kahit papaano na nagagawa ho ng mga empleyado at ng mga lokal na opisyal ng pamahalaan. Parang ito na talaga yung pamamaraan ngayon. Ayun, meron na rin palang nanalo. Pangatlong panalo, no? Third winner natin, Mayor. Congratulations, Biderio Chris, sa puzzle word na Michael. Okay. Word number 4. Ito ang barangay na nakakasakop sa karamihan ng ating Aita communities dito sa Abukay. Sa barangay din na ito matatagpuan ang Bataan Peninsula State University Abukay Campus. Yan. Napakapalad din ng Abukay, no, na meron tayong branch ng BPSU dito mismo. At isa po sa magaling na agricultural school. Tama. Na meron po tayo sa Region 3, ang BPSU po natin. Marami ba sa nag-aaral dyan sa Abukay Campus? Taga-Abukay? Mga ilang percent? May idea kayo kung ilang percent? Wala po ako idea, pero may pailan-ilan po na dyan po pumapasok na talagang lihitimong tiga-Abukay. Pero karamihan po ay mga galing po ng Pampanga, Zambales. Ayun talagang naghahanap ng agricultural school. Opo. At dyan, may dorm dyan, no? May dorm sila. sa Abukay Campus. Gusto ko lang po muli balita at baka hindi nyo pa nalalaman na Mayor, in fact, di ba, humihingi nga ang BPSU ng sponsor or scholarship para sa mga estudyante sa bubuksan po nilang School of Medicine starting February 2024. So magbubukas na po yung School of Medicine ng BPSU. Kaya humingi po sila ng tulong na baka pwede raw masuportahan ng LGU, ng munisipyo, kahit isa na medical student. So kung mabubuo natin yung 12 LGU dito sa Bataan, magkakaroon po ng scholar na 12 para po sa ating School of Medicine. Sige po, go. Kaya nakikiusap si President Ruby. Shout out kay President Ruby, napakasipag na presidente ng BPSU para matulungan ang kanilang bagong bubuksan na School of Medicine. Okay, fourth winner, Mayor. Congratulations sa Ranessa Riñosa sa puzzle word na bangkal. Okay, pang-5 na word. Okay, mag-alala, marami pa tayong mga papremyo ngayong gabi. Pero ito naman muna, pang-5 word. Ito ay isang museum at events place na rin na tanyag dito sa Abukay na photoshoot spot ng mga ikakasal o magdedebu. Makikita rin ang ilang mga kagamitan ng tanyag na manlilimbag na si Tomas Pinpin. So, yan ay isang museum at events place. Nakapunta ka na rin ba dito sa lugar na to, Mayor? Madalas po. Madalas ka nandyan. So, antayin natin ang tamang, ayun, bilis ah. So, ang ating fifth winner, Mayor? Congratulations sa Jonel J. Vergara sa puzzle word na Limbagang Pinpin. Okay, so congratulations. Ilan na tayo? Naka 10 winners na tayo, no? Yung Game 1, Game 2. Dire-diretso na ba tayo? Game 3? Okay, ito naman, gift certificate ang inyo pong mapapanalunan mula sa ating mga partner establishment, sa ating pong mga sponsor. So, bubunutin lamang po natin ang mga lucky commenter. Yan, kanina pa natin nakikita sa comment section. Mga nagko-comment ng hashtag Abukay at hashtag Mahusay na nakita nyo na po sa ating teaser post. At bubunot po tayo ngayon ng 5 sa pamagitan ng ating electronic raffle. So, para po sa unang ipapamahagi natin, ito ay mula sa
Bijo, tama ba? Bijo Cafe, maaring makabili ng rice meals na merong kasamang corn muffins na side, pasta at iba't ibang beverages tulad na lamang ng milk tea, fruit tea at coffee drinks sa murang halaga lamang. Nakakain ka na ba, Mayor, sa Bijo Cafe? Talaga to. Hindi pa. Okay, kailangan daw ng sample. Tama, Mayor? Okay na yun. So, papakita po natin yung ating electronic raffle. Okay na. Play ko na. Papaikutin natin para malaman kung sino po yung nanalo. So, raffle ba yan o electronic trophy? So, start? Nag-start na? Okay. Down po kasi isa. So, pag ganyan, marami kasi, maraming nag-comment. Okay. Kasalanan pala ng ating mga viewers, sa dami na nag-comment, kaya po medyo matagal nag-iisip yung electronic roulette. Ayun. So, lumabas na po yung winner. Mayor, pakibati muli ang ating winner. Congratulations, Briel Kun. Okay, congratulations. Parang Koreano yata ako. Briel Kun. Kun. Okay. Anyway, may message naman natin sila, no? Okay, dahil medyo matagal yung ating electronic trophy, gusto nyo patakbuhin nyo na habang binabasa ko yung description nung magbibigay ng ating gift certificate. Okay, para pangalawang gift certificate, ang ating papamahagi naman ay 1,000 worth ng GC mula sa Rami Japanese Ramen. Recently lamang po ay nagsagawa sila ng renovation kaya mas maganda na po ang lugar. Bukod sa ramen dishes, tampok din ang kanilang maki na binabalik-balikan talaga. So yan po ang ating 1,000 gift certificate or GC galing kay Rami Japanese Ramen. So asan na yung ating electronic trophy? Mahilig ba kayo sa Japanese food, Mayor? Opo. Dito sa Rami, nakakain na kayo? Opo. Okay. Masarap ba dyan? Hindi pa rin ako nakakain dyan eh. Opo. Ilang klaseng ramen o ano yung usual ramen na sinuserve nila dyan? Parang yung halos kaparehas din na rin po doon sa mga authentic na Japanese restaurant. Mga miso? Yung mga May miso ramen. yung mga shoyu, yung mga ganun. Talaga? Nakakagutom So malapit lang yan dito sa munisipyo? Nasa Roman Highway po yan. Sa side na, sa kabilang side, no? Side ng Roman Highway. Okay, nagkakaano ba? Technical difficulties sa ating electronic ruleta? Gusto nyo, daanan ko muna yung lahat, no? Yung ilan ba itong papamigay natin? 6. So, basahin ko po para sa kaalaman ng ating mga viewers yung iba't iba pong mga gift certificate na papamigay natin, and then mamaya sunod-sunod na lang natin yung pagpapaikot ng ating electronic ruleta. So yung pangatlo, 1,000 worth din ng GC, papamahagi mula sa Villa Amanda Resort and Restaurant. Isa po talaga, favorite ho natin to, ang Villa Amanda, sa sikat na sikat at pinakamatagal ng resort na naitayo sa Abukay. Hindi lamang po mga swimming pools ang inyong makikita rito dahil meron din silang restaurants kung saan tampok ang mga lutong Pinoy o mas kilala bilang lutong bahay. Ako, paborito ho ng napakarami nating mga kababayan ang Amanda Resort and Restaurant. Yan po yung pangatlo. Pang-apat, bago at sumisikat din dito sa bayan ng Abukay ang Hulo Leisure Farm na magbibigay din ng 1,000 worth ng GC para sa restaurant nito, ang Dumangan. Ang Dumangan po ay minsan na ring na-feature sa biyahe ni Drew. Matagal na rin ba ito pong Dumangan? Ibinida po nila ang magagandang tanawin at best dishes nito. So yan po yung ating pang-apat na partner establishment. Pang-5 naman, isa po muling 1,000 worth ng GC mula sa Dorotea Resto Cafe, ang ating ipapamahagi. Kilala po sila sa kanilang iba't ibang putahe tulad na lamang ng dinakdakan, sisling bulalo, mixed seafood kare-kare, at marami pang iba. Mahilig ba kayo sa bulalo, Mayor? Ay, opo.
So talagang ano, very rich. No? Pinakita ko na. Pero ang sarap kumain kapag bulalo ang nakahinanda. Lalo pag may bone marrow. Kare-kare, mahilig din kayo. Okay. GC. So si Mayor, pakibati itong second. Hindi naman dato. Eya Espinosilya. Congratulations, Eya. Tama no, si Eya yung second winner. Second winner natin si Eya. Kung tama ako, ang napanalunan ni Eya ay GC mula sa Rami, Japanese ramen. Dorothea, and then panghuli na. Tapos tuloy-tuloy lang, no? I-raffle na rin natin yung pangatlo. Yung pang-anim po natin na partner ngayong gabi, 1,000 pa rin, GC mula sa Bean Crib Cafe. Sa mga nais pong mag-chill, relax at bonding, maaari po ninyong puntahan ang Bean Crib Cafe at i-enjoy ang kanilang budget-friendly meals and drinks. No, kaya yan po, no? At 6 ang mabibigyan po ng 1,000 peso GC dito po sa iba't iba nating partner establishment. Patunay po ito, Mayor, na marami talagang mga mahuhusay na negosyante dito po sa Abukay, lalo na pagdating sa mga ganitong pagkain, inumin, at iba pang mga pwedeng puntahan ng ating mga kababayan. Pakita ko na. So, okay. Meron tayong pangatlo. Mayor? Congratulations, Inad Sherrod. Parang, ano to, binaliktad ba yung pangalan? Flores. Danny Flores. Danny Flores. Okay. Galing. Galing, no? Binaliktad. So, siya yung pangatlong winner, kaya 3 pa. No? Anyway, habang tayo po ay nagpaparaffle pa ng... malalaman pa natin yung 3 pa nating winner. Siguro, Mayor, baka kunin nyo itong pagkakataon para batiin o kaya magbigay ng mensahe sa lahat ng inyong mga kababayan at syempre sa mga viewers natin dito sa Kwentuhan Tayo, Bataenyo. Happy birthday po muli sa ating pong dating gobernador ng lalawigan ng Bataan sa kanyang ika-83 karawan sa In Heaven, Governor Ted Garcia, at sa ating mahal na Pangulo, kay Presidente BBM. Happy birthday din po. At sa mga kababayan ko, maraming salamat po sa patuloy po ninyong kooperasyon at pakikipagtulungan sa ating pamahalaan, at kailangan po namin ang inyong suporta at tulong para ang lahat po ng ating mga magagandang adhikain dito sa ating bayan ay maisakatuparan po natin ng maayos at mabilis. Muli po, ang sangalan po ng bayan ng Abukay, kami po ay nagpapasalamat ng maraming salamat po, Gob, sa binibigay niyong importansya sa aming bayan, sa patuloy niyong pagsuporta at pagkalinga sa lahat ng aming mga request sa inyo ay hindi po kami nabibigo. Maraming salamat po sa patuloy po ninyong pagsuporta. Sa muli po, mga kababayan kong mahuhusay, isang mapagpalang gabi sa ating lahat. Thank you, Mayor Robin. Naging napakaganda yung ating talakayan. Siguradong marami pong nalaman at natutunan yung ating pong mga kababayan. Para po sa fourth winner? Number 4 to, no? Number 4th winner, Mayor. Congratulations, Erica Aguilar. Congratulations, Erica. Tapos iikot ulit yung trophy, yung ating comment picker tool para sa 5th at saka sa 6th winner natin. Gusto ko rin po muli ipaalala sa ating mga kababayan na sa Huwebes, bukas na pala yun, no? Bukas Huwebes na. Meron pong laro ang One Bataan Risers dito sa Bataan People Center.
Napakahalaga po ng larong ito dahil 3 na lamang ang natitirang laro ng ating team. Kinakailangan mapanalo po nila ang lahat para meron pong tsansa o pag-asa na umabot po sa playoffs. So kung di ako nagkakamali, ang Marikina at saka ang Bataan ang naglalaban po para sa pang-8 playoff spot. Kaya pagdasal po natin at sana manood po ang ating mga kababayan. Masaya po manood dyan po sa People's Center. Mayor, kung may time kayo, manood tayo para mas ma-inspire yung ating mga players. Okay, talking about winners, we have another winner, Mayor. Again, congratulations, Cheryl Pabella. So, siya po ang pang-5 nating winner at panghuli na lang, no? Panghuli na lang yung ating kukunin mula sa ating comment picker. So bukod po doon sa laro sa Huwebes, napili rin po ang probinsya ng Bataan, dito nga po sa Bataan People's Center sa Balanga para gawin yung MPBL All-Stars. Kaya po sa Sabado, September 16, magsisimula ng 4 p.m., no? Kung di ako nagkakamali, 4 p.m. magsisimula yung mga all-star activities at events dyan po sa Bataan People's Center. Meron pong executives all-star na yung mga team owners, mga team management ay maglalaro. At kung di ako nagkakamali, maglalaro po si Senator Manny Pacquiao. Dyan po sa kanilang executive all-star game. Meron pong 3-point shootout, merong slam dunk contest. Of course, nandyan din yung pinakatampok, yung all-star game. Mga piling pinakamahusay ng mga players ng MPBL ngayong season para po i-entertain ang lahat po ng mga viewers at syempre mga manonood dyan po sa People's Center. Kaya inaanyayahan po ang lahat. Ipopost po namin yung kung paano po kayo makakakuha ng tickets para po makapunta kayo at mapanood ito pong All-Star Game ng MPBL. So sana magkita-kita po tayo sa People's Center. Okay, 6th winner. Congratulations, JP Gatdulan. Congratulations, Jay. So, yung kanyang GC mula po sa Bean Crib Cafe. Okay, so congratulations sa 15 na ating pong nabigyan ng iba't ibang papremyo. Ngayon naman, dumako po tayo sa pamamahagi ng 2 Huawei MatePad SE na bahagi ng ating Balik Eskwela Giveaway Part 2. So, papalabas din natin yung ating comment picker para sa 2 pangalan na kukunin po natin para manalo. So, antayin lang natin. Okay. Ito na yung sa unang MatePad. Ang nanalo, Mayor. Congratulations, Jessa Barrientos. Congratulations, Jessa. So, nanalo ka ng Huawei MatePad SE. At yung pangalawa naman, so umiikot na ulit yung ating comment picker. So, sino ang maswerteng nanalo rin ng tablet? Congratulations, Alia Ibon. Alia Ibon, congratulations. Okay, so yan po ang ating mga papremyo at pamigay ngayong gabi. Sana natuwa po ang lahat ng ating mga winners. Sa mga hindi po mapalad na nakakuha o napili nito pong ating mga paraffle, every week naman ay meron po tayo mga papremyo para mas masaya ang ating kwentuhan. Hindi lang ho tayo nakakabalita ng mga kaganapan dito ho sa ating lalawigan, kundi po may pag-asa pa tayo magkaroon ng konti pong mga papremyo mula sa ating partners, mula sa ating lalawigan, sa ating pong munisipyo. Kaya muli, pinapasalamatan po namin si Mayor Robin Tagle, si Kuya Roel, ang lahat po ng mga kasamahan natin dito sa LGU Abukay para po sa isang gabi ng pagbibigay ng impormasyon at kasiyahan sa lahat po ng ating mga kababayan. Kaya po uulitin sa susunod na linggo, magkita-kita po tayo dito po sa ating live. Kwentuhan tayo, Bataenyo. Maraming salamat po. Isang magandang gabi. Kaway.
3.